Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Magandang gabi, Pilipinas. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan kahit na nasa ang panig kayo ng mundo naroon. Dito man sa ating bansa o sa ibang lugar. Welcome po sa isa na namang gabi ng hopefully makabuluhang talakayan. Hopefully. Mga Oo nga, tayong- pag tayo nagsasama, Oo, yun parang nga eh. delubyo ang nangyari sa atin eh. But Diba? kasi, importante talaga ang meron tayong kaalaman sa batas Yes, dahil para malaman natin kung saan tayo kakapit, kung saan tayo susulong, sa sino masusulingan natin sa ating mga problema. Personal na buhay, sa trabaho, basta't sa lahat-lahat na. Yes. Yung mga iba kasi pag may mga legal, well, alam na nilang usapang natatakot. Yes. Parang, ay, hindi ko naman, wala naman akong laban dyan. Pero actually, usually, kung alam nyo lang kung ano yung karapatan nyo, maging matapang tayo. Malalaman nyo na kung meron kayong karapatan nga na lumaban. Oo. Or kung wala, at least alam nyo kung kailan kayo uurong. Yes. Oo, di ba? Papakilala ko na ang sarili ko bago ko masermonan. Baka tayo pagalitan na Dito, naman. ako po si Bibet Ortesa, ang Ang demure. Ay! Ang demure na sasawera ng bayan. At kasama ko po rito ang isa pang demure Ay, na abogada de Campanilla. tatanggapin ko na yan. Alam nyo, Attorney PG. alam mo yung sinasabi na, fake it until you make it. Ay, demure tayong lahat Oo, ngayon. malay nyo naman. I'm so Baka- sorry. Diba? Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Talagang, para baka makuha naman kayo sa maniwala kayo. Yan ang tamang tingin. Oo. Di ba? Sino maniniwalang demure ka kung ganyan ang tingin mo? Makuha ka na. Isang tingin pa lang natakot na sila. Ay, urong mga kapatid. Hindi sulong. Urong mga kapatid. Anyway, pero wag kayong uurong pag gusto nyong mag-text sa amin. Sa Globe, it's 0954-310-0331. And for Smart, it's 0961-770-8807. Sulong lang. Diba? Huwag kayong matakot kung napaglilisikan kayo ng mata. Ano lang yun, ganun lang kami. Pero mabait talaga kami sa kaibuturan. Malalim na malalim. Ay, oo naman. So, talagang makikita niyo naman, di ba? Oh, ay, Diyos ko. Pang-awards. Pang-Oscar level na yan. Tinan mo naman ang mata. Oscar! Famas. Urian. Lahat na. Di ba? Oo. At para ako makakuha ng urian, kailangan mag-behave ako dahil member ng manunuri ng pelikulang Pilipino, ang aming direktor na si Gigi Javier Oy! Alfonso. Actually, gusto kong mag-bucket list. Hindi ako artista eh. Parang, paano kaya akong... Kaya- Kahit labandera lang sa gilid, pwede na ako. Yung meron lang akong 1 or 2 lines. Bucket list na yon. Ito ay ang ating unang text in question ay galing po sa Batangas, sa isang lugar na minsan may isang lalaki nagpatibok ng aking puso. Uy, sino yan? Kaya, napunta na siya sa langit. Ay, Nagkasakit siya eh. mamaya kwento mo sa akin. Oo, di ba? At O baka ang huwag kayo pangalan niya, iyak, ha? kaya ko naalala yung nagpaligaya sa aking puso. Dahil ang ating sender, ang pangalan Joy. Ay. 26 years old. Hello po, nagsisimula pa lang po kaming magbenta ng homemade donuts online sa loob ng aming community. Cute naman. At balak pa lang magtayo ng maliit na food stall. May dumating po na taga-gobyerno na nagtatanong tungkol sa permit at sinita kami kahit kasisimula pa lang namin. Ngayon, gusto ko na pong ayusin ang lahat at kumuha ng tamang permit. Ano po ba ang tamang proseso at alin po ang uunahin? DTI, barangay, o mayor's permit? Ay, maganda yung tanong niya. Unang-una, kakatuwa naman, entrepreneur. Yeah. O, diba? So, we encourage that. Okay. Una muna tatanungin mo sa sarili mo, ano ba ang gusto mong
formation ng iyong sarili. Sole proprietor ka ba? Meron ka bang kasosyo? may kasosyo ka ba? Kung ikay mag-isa lang, de sole prop ka lang, di ba? Pwede ka sa DTI muna. Kasi sa DTI, yun yung mag-register ka as a sole proprietor. Although, alam mo ngayon, sa corporation code, there's a thing as a one-person corporation. Meron na. Kasi dati dapat 5. O sige, so kung na-determine na yon, register ka muna sa DTI or sa SEC. Depende kung ano ang gusto mong, for me, kung may kasosyo ka, mag-register ka sa corporation. Kung mag-isa ka lang, pwedeng DTI or pwedeng one-person corporation. That's first. Second, pag okay ka na doon, then you will all get their mayor's permit, business permit, BIR, yung mga magpaparegister ka ngayon sa BIR, so hanggang sa makuha mo yung certificate of registration mo. Kasi syempre, magbabayad ka ng buwis, negosyo ka na ngayon eh. And then importantly, since ikaw ay online food business, na uso ngayon yan sa pandemic, di ba? Yung, yun ang nakakatuwa. And you're selling food, you go to the FDA, the Food and Drug Agency, Administration ng Pilipinas, for your license to operate. Pag online kasi, expedited yan. Ang tawag doon parang, I don't know, fast track, hindi ganun kahirap. Like a restaurant na talagang may dine-in. Diba? So, at kukuha ka rin ng sanitary permit sa LGU. Kasi magluluto ka eh. Luluto ka eh. So, yun. Sana nalista mo kung sino nagtanong nito. Diba? Kasi pati yung mga nagtuturo, yung mga turo-turo lang, kailangan din ng sanitation permit yun eh. Kasi pwede kang masita. Ng local government unit. So, yun ang mga kailangan mo. Determine what you are. So, DTI, get your mayor's permit, BIR, then the FDA, yung license to operate, kasi food yan, and then your sanitary permit. Pag online, food seller, madaming ganyan. If you have all those, mabusisi, pero one time, big time lang naman yun. And Gawin mo na. And it's really worth it. Lalo Yeah. na sa panahong ito na ang daming mga klaseng sakit na, na sumasambulat na lang at nalalaman na lang natin pag tayo natin naman. So, tsaka, you have nothing to lose. Nothing to lose, tsaka, tsaka kung ako rin naman ng buyer, 'di ba? Para maganda kung may pagmamalaki mong you have all your permits tsaka and yung all permit, that, yung ano kasi, yung permit yun, pinapaskill mo yun dun sa loob ng sa ano. kahit na online seller ka lang, since you're dealing with food, you will always be kailangan mo pa rin ng sanitary permit. From your ano lang naman yan sa LGU i-inspect niya yung kusina mo, i-inspect niya yung kung saan ka nagbe-bake, Correct, 'di ba? correct. So yun lang. Yes. So, good luck! Pahingi naman donut. Padala ka na lang dito sa TVUP. Diba? Ito ngayon, nagulat ako sa ating Ay, oo! caller. Wow! Parang Ngayon lang ata meron akong sa lugar na yan. Pero mula sige. sa Sultan Kudarat. Oo nga. Natutuwa ako sa pangalan niya, Pink. Oy, ano yan? Controversial color. Exactly. Pink. Pink. Ay, hello po. Hi, Good evening Pink. po. Hindi, pink talaga, no? Hindi pinky, no? Pink. Po talaga. Pink, ano may tutulong namin sa'yo? Ay, po, meron kasi akong, Choppy. daily interest po kasi. Ha? Ano? Daily interest po. Daily interest. Umutang ka, tas daily ang Opo. interest? Opo. Saan, sinong pinagkautangan mo bakit ka naman pumayag na daily ang interest? Ano po kasi akala ko, maibabalik ko din kaagad. Pero, po Meron parang- kayong kasulatan na daily ang interest? Ay, meron po. Ayun ang problema. Kasi dati may usury law Oo. na bawal ang yung 5-6. 5-6, yung mga ganyan. Pero that has since Opo. been repealed. Wala na yung usury law. So people, people can now just agree on their interest rate Di ba? Although, masyado naman atang, ano yung interest mo araw-araw? How much? Gaano kalaking porsyento ng utang mo? 8% po. Ang taas. 6%? 8%? Hello? 8 po. 8, tapos yung 7, tapos yung iba kong po, 6.
Pwede bang i-negotiate mo na lang yan na i-renegotiate mo yung utang mo na Ah, Ano to, ang nagpautang sa'yo, ordinaryong tao o talagang may Oh. Yes po, lending business hindi siya? po. ordinaryong tao. Ano na po, hindi po nagpapautos. Ay, alam mo, pakiusapan mo yan, Pink, na kahit ako, nahihirapan 8%. Yeah. Parang, mas Opo, ano pa 8% sa po. credit card. Si Pink ba Oh, walang mas malaki pa. mapapagsumbungan o mahihingan ng tulong? Actually, okay, kakasabi ko nga lang, 'di ba? Kasi you can always agree on an interest rate that kasi nga wala na usury law. Pero kung masyado naman kasing ito masyadong yung burden Exorbitant, ang bigat niyan, I suggest, Pink, na ito advice ko sa'yo, sulatan mo yung pinagkakautangan mo. And sabihin mo na yung interest rate na yung sinisingil sa akin ay masyadong mabigat at kung pwede ba ay you want to renegotiate. Kung hindi siya pumayag, then I would think na this is too much. Ireklamo mo na rin siya sa kapitbahay mo ba yan? Hindi po. Pero parang, sa, ano po, online ko lang din po siya nakilala. Pero Online. taga dito rin po siya sa, Mindanao din po. Okay. Paano kanya sinisingil? Sa, through, lang po, GCash lang po, di kaya Paymaya po. So nung kunyari, ano ka pa rin ba? Up to date ka pa rin ba o hindi ka na nakakapagbayad? Last Saturday po, hindi na po ako nakapagbayad. So, 4 days. Nung 3 days ko po na hindi ako nakabayad, sinabi niya po na yung 2 days ko na hindi nabayaran sa kanya, i-weekly ko na lang po yung interest. At naging 20% weekly Ano na ba po siya. yan? Huwag ka nang pumayag doon, Pink, ha? Actually, ang suggestion ko, ang hirap kasi nito talagang you can agree on an interest. Pero, Yeah. you can really agree on an interest rate. But this is too much. Huwag ka nang pumayag doon sa 20%. Pwede bang Hayaan mo nang huwag ka na munang magbayad at siguro kasuhan ka niya sa small claims. At pagdating sa small claims, para doon kayo doon kayo magtuos? mag-negotiate. Ngayon kasi, di ba, pwede namang makahingi siya ng tulong. Kasi, Alam mo, wow, humingi ka ng tulong sa iyong barangay or sa iyong kung sino man. Meron bang may kakilala dyan? O online mo lang talaga siya nakilala? Online ko lang po talaga siya nakilala. Actually, siya po yung nag-approach sa akin. Alam mo kung ganyan, okay, yung mga ay ireklamo mo yan sa meron niyang, pwede kang magreklamo dyan kung online yan sa cybercrime kasi feeling ko, yan yung mga nambibiktima na ng mga ganyan. Tapos alam naman nila yung mga kapit sa patalim. o ang taong gipit ay Oo. kumakapit sa daily interest. Oo. Pero sabi niya po nung 2 days na po na ako na hindi nakapagbayad, sa na lang daw po kami magharap sa barangay. Di mas Sinabi maganda niya din yon. Actually, mas gugustuhin ko yon, Pink. Yeah. Na magharap kayo sa Para barangay. may mga testigo rin yung magkaroon Oo. ka ng testigo sa barangay na kung anong Kasi kung ako rin naman yung sit- pinagkakautangan mo, kung malaman naman nung lupon na ganyan yung interest, pipilitin kayong Yeah. magkasundo ng mas maliit na interest. At yung ibahin na yung terms nyo na unti-untiin mo, pero not at that rate. Kasi di ko sinasabing magbabayaran yung utang mo. kasi Ang sinasabi ko lang oo, Opo, sinasabi ko naman po sa kanya na magbabayad po. ipaliwanag mo lang na kaya ka pumayag nung una sa ganong daily Oo. interest rates dahil you're in a position at that time na makabayad agad. But circumstances have changed. Yes. Hindi mo na magawa. So, kung Oo. humingi ka rin At huwag ng kang papayag doon sa sinasabi niyang 20% kasi that's beyond na yung Oo naman. beyond na doon sa unang usapan niyo. Wala naman kayong pinag-usapan na pag ikay may delay, it will be 20%. Oo. Huwag ka nang pumayag doon. You stick to the 8% na which you have signed or you have agreed upon. But kung hindi ka talaga nagpapagbayad, kung sasabihin niya ipapabarangay ka, welcome that, Pink. I think that's a better way of solving your problem. Because pag nasa barangay na kayo, nandito the time to negotiate. Kasi i-mediate kayo niyan eh. There's mediation eh. Okay, opo. Okay, Sige. Pink? Ang ano kasi niya, meron po kasi kami agreement, pero yung sa agreement po, pangalan niya lang, tapos ID ko, tsaka perma.
Kasi Ah. sinesend ko lang din sa kanya. Tapos hindi ka sigurado kung sino siya? Kilala ko po siya kasi sa Facebook lang din po. O sige, kung gano'n, kung hindi ka nakakapagbayad, i-call mo siya, magkaso sa barangay, para at least makilala mo na siya. Oo, magkaharap-harap kayo. Magkaharap-harap kayo. Magkaharap-harap na. Oo. That's better, Pink. Kesa yung ganyan na nakatali ka sa pagbabayad sa online sa taong hindi mo talaga kilala, Ano ba? ng interest na talagang kalunos-lunos naman yung interest mo. Almost na din po kasi 2 months. Yung binabayaran mo sa kanya, lampas-lampas, parang doble na yung Oo, nabayad mo sa oo. kanya. Opo, Oo. doble na po kasi Oo, baka baka mapilit siya ng barangay captain na okay na yan, Oo. 'di ba? Sige Opo, ha. kasi meron na din naman po ako mga Basta screenshot may ng keep mo mga yung mga sinend resibo ko mo, sa kanya. binayaran mo siya. Good luck, Pink, ha? Opo. Okay, Opo, thank thank you, you po. Pink. Okay, thank you, Pink. pagtawag mo Grabe sa naman amin. yun. Kakainis. Oo nga, nakakainis, oo. Ito ngayon. Text in question. Ah. Ryan, 34 years old, from UAE. Uy! Layo. Ang lalayo nila. Oh, no? lalayo. Actually, nakakatuwa, Okay. OFW. Okay. Hello po. Bumili ako ng pre-selling condo Mm. at nagbabayad na ng down payment mula pa 2021 at ang target turnover ay 2026 ngayong taong ito. O, 5 Ngayon ay years. hindi ako ma-approve sa bank financing dahil nakapos ang applications gawa ng pera. Kaya Gera. gawa ng gera. Okay. Pero rin yun. Pera Kaya rin. nag-aalala ako kung paano ko mababayaran ang remaining balance. Okay. Gusto ko sanang malaman kung pwede akong mag-request ng 100% refund at kung applicable ang Maseda law sa sitwasyon ko. May option po ba ako kung sakaling tumanggi ang developer? Actually, sige, search nyo yung Masada. Ang Masada Law, I think, applicable for sales of real property, condos, land. And it applies to yun na nga yung mga sitwasyon na ganito na parang, paano kung ayaw mo nang ituloy for financial difficulties? Ano yung refund mo? 'Di ba? So, ito yung mga installment, for realty installment. Ba? Yan, Masada Law. I think sa kanya, and merong sa Masada Law, if I'm not mistaken, if you have paid for, let's say, may mga periods involved. If it's 1 to 2 years ka pala nagbabayad, that's a time na pwede tumanggi yung developer na magpa-refund and will only pero if it's beyond 2 years na, then I think, I'm not so sure, 50%. And then beyond 5 years, pag lumampas na ng 5 years, mag-i-increase yung pwede mong ipa-refund to a maximum of 90%, I think, kung tama ako. So, tama. See? So, ang sagot doon sa tanong is that you cannot get 100% refund. But definitely, you can get some refund. But in this case, attorney, hindi ba mapapasok na dahilan ng force majeure? Nagkagulo nagkagera Yes, but the gera is not within our not Pero yung payor nasa lugar ng gera. pwede mong i-argue doon sa developer na hindi ko naman kasalanan kung bakit may delay akong, pero mukhang kasi siya na mismo ang nag-aalinlangan na kung matutuloy pa niya. Kasi I think ang tanong, patingin nga ulit yung tanong, parang siya na mismo nagsasabi na gusto ko na sana kung pwede akong mag-request ng refund kasi baba niyo, itaas ko. Kaya nag-aalala ko kung kaya pa niyang ituloy pa yung kanyang bayad. Parang siya rin, uncertain na rin siya sa future niya. Yeah, Siguro but- baka mawalan siya ng trabaho. Or something, di ba? Paano ko mababayaran ng balance? Kung ako, tama ka. Kung kaya, di ba? Lalo na Yeah, pag, oo. actually madaming mga OFW sa bumibili ng kondo kasi Exactly. naghahanda sila na pagdating sa Pag-retire pagbalik nila, meron meron silang silang- matitirhan oo. dito. So, I think, medyo special circumstance naman. Yeah. Wala naman mag-aakalang mangyayari sa Oo atin sa naman. ito, di ba? Oo. So, yes, you can do that, the force majeure, but I'm not so sure. But yes, but usually force majeure is for yung cancel na yung contract,
So, kung ika-cancel yung contract, then still, yung pag-cancellation of contract will be, mag-a-apply pa rin yung masedalo, yung mga, yung Oo, mga, ganun pa mga 90% Oo, until oo. 90%. At least you will get a big amount. Kung ayaw mo na talaga, ngayon, kung ako naman yung developer at you're been a good payer, install, and if they will understand, kasi naalam mo yung isang araw, di ba, yung, Oo. mukhang kung marangal naman yung developer mo, and they will understand, then, renegotiate for the for the time being. If not, then just go for the Macedalo. At least 5 years ka na eh. So, kung 5 years, at least 50%. Kung lampas ng 5 years, additional 5% I think for every year lampas ng 5 years to a maximum of 90%. 90% is not bad to get, 'di ba? Yeah. For that one. Oo. So, get it back. Okay. Good luck. Sana matapos na yung get. Tignan mo yung mga, hindi lang gasolina, no? Talagang, yung mga kumaga yung shrapnel, tatatamaan tayo. Even our housing, I would suppose na itong problemang to is not unique. Ang dami ngayon ng I'm mga sure, I'm sure. OFW na I'm sure. nagpupundar dito na nag-aalinlangan na on how they will continue their investments here. Naku, Diyos ko, itigil kasi nga, peace lang, wag lang war. Okay. Okay. Buhat naman to kay Paulo, 28 years old from Pasig. Magandang araw po, attorney. Sa subdivision namin, ipinapatanggal ng Homeowners Association ang helmet ng mga motorcycle riders at pasahero pagpasok sa loob para daw sa protection Bakit of naman? many. Ha? Bakit? Bilang pasahero, pakiramdam ko unsafe ito dahil required naman magsuot ng helmet habang nasa kalsada. Nang banggitin ko ang helmet law, sinabi nilang policy daw yun at hindi sila liable kung may mangyayaring ganitong aksidente. Legal po ba ang ganitong homeowners Hindi association legal ang kanyang policy? hindi legal ang homeowners association policy na yan. The law will the law will override, 'di ba? And homeowners policy, an HOA policy cannot be against the law. And ang helmet law is dapat suot habang ikay bumabiyahe. Oo. During sa kalye. Oo. At saka bakit protection of many? Hindi, at saka naiintindihan ko pa. Kawawa naman yung naiintindihan ko pang halimbawa, may CCTV naman, di ba? Yes. Pagpasok ng isang motorcycle O, picturean nyo na lang habang nakaghihintay, kumihingi nung ID nung... Alisin mo yung helmet mo Oo, para picturean na. makita ka, picturean ka, para ma-identify ka. Oo. Pagkatapos nun, pag sa loob, Suot mo na. suot mo na. Kasi hindi ko maintindihan yung unreasonable yung mo. Kasi protection of whom? Protection of many, nasa motor siya, di ba? So, at the risk of the injury or death of the rider, paano kung ako homeowners association, kunyari, ang anak ko magaling mag-angkas. So, ibig sabihin, pag hindi mo papasuotin ng anak ko habang papasok sa village, nakaangkas? Ang ginagawa naman sa village namin, pag halimbawa Iba naman ang village mo. Hindi. Ano ba? May magde-deliver. Pagkatapos, pagka merong the slightest duda or slightest suspicion, meron mang roving guards. Oo, naka-motorcycle, sinusundan. Sinusundan. Oo. Pero hindi mo, parang hindi tama na i-risk mo Yung buhay ng rider. rider. Yes, actually, totoo yan. Kasi nakikita ko rin sa mga ibang subdivisions, kahit yung nagko-collect ng basura. Di ba? Yung garbage trucks, sinusundan yan ng mga gwardya. Lalo na kung mabagal naman yung, di ba? Or nakasakay rin yung gwardya dun sa garbage truck para at least nababantayan. Diba? May kasing mga walkie-talkie naman yung mga gwardya. Pero wag, tama yun, hindi pwede. Kasi ang helmet law is at all times. At all times. Ang dami nga accident. Nasa konsensya nyo yan na homeowners association, kung may mangyari, kunyari meron palang lubak yung At hindi yung lang village yun. sa biglang sumemplang. O, di kasalanan nyo. At hindi lang yun. Oh. It gives a bad example doon sa mga bata na nakatira sa loob ng Exactly, village who are learning to ride motorcycles for the first time. Na makikitang walang They'll also take wearing the helmet for granted. Yes, and what's the difference between someone, parang discriminatory naman Correct, yun. Na correct. parang you are, Delivery ka lang. presuming that the delivery rider will, napaka-anti-poor
this actually, at the risk of being, yung incendia, yung parang nang-uudyo ko, ng susulsol, ng away, this policy of your homeowners association is medyo pagka-anti-poor, ha? Ay, nako. Oo, di ba? So, anyway, Ay, nako. bawal. Okay, sir. Anti- Closing na raw, nagagalit. Ito na, kanina pa nila fina-flash yan. Dagdag Okay, natin. mga kaibigan, sa lahat po na nag-text, nag-comment, at nagpadala ng mensahe sa aming Facebook, maraming salamat po. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ba namin natalakay ang inyong tanong? Darating din po tayo doon. Ito po ang inyong demure na sawera ng bayan, si Mali ata ang pangalan mo. Bibeth Ortesa. Dapat, Clara. Di ba ang pangalan mo, Elizabeth Rose? Dapat Elizabeth Clara. For clarity. For clarity. Mahingin. Nagpapaalam na po ako sa inyo. Maraming salamat sa pagsama niyo sa amin. Sana nakatulong kami. Yes, thank you din sa lahat ng mga nagtiwala sa amin na para magtanong at mahasagot namin kayo. Diba? So ako po si Attorney PJ, ang inyong abogada de Campanilla. Bye-bye!